They shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through the... Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Saminado Family. So today, I would like to share with you about sa ano ba yung mga bagay-bagay na meron dito sa Canada na hindi natin alam. Alright, in terms of culture and of course, parang sabihin na natin na behavior ng mga Canadian dito sa Canada. So, ayun. We started observe dun sa especially sa workplace namin. Actually, we are working in restaurant. So, napag-differentiate ko yung customer sa Pilipinas at saka dito sa Canada. So, kung sa Pilipinas, meron tayong specific person dun sa dining or sa lobby para mag-maintain ng cleanliness, mag-bus ng table, yan. But, here in Canada, nakakatuwa kasi hindi mo na kailangan magbigay ng designated person para mag-maintain ng cleanliness, mag-bus ng table. Yan, kasi sila mismo, once na kumain sila, bago sila umalis, naglilinis sila. So, yun yung tinatawag natin na clean as you go. So, hindi lang yung clean as you go na culture na yan is ginagamit kasi natin yan sa sa loob ng ng workplace natin, 'di ba? Ngayon, dito sa Canada ang napansin ko, yung clean as you go, kahit walang signage kang nakalagay dyan sa lobby mo or sa dining area mo, talagang yun na yung culture ng mga Canadian. Sila yung nag-clean up ng mga pinagkainan nila bago sila umalis. So, ang ganda, ang galing. Yun, nakakatuwa siya. And, another thing na ang tagal kong nakapag-adjust, actually, is yung mga boss or yung mga big boss natin, hindi sila pumapayag na tawagin silang ma'am and sir. Ang gusto nila lang is tawagin sila by first name. Wala hindi uso dito yung ma'am and sir, di ba, mga manager sa Pilipinas, ma'am and sir na, tapos mga big boss mo, yung top management, yan, ang tawag natin dyan, ma'am and sir, di ba? Dito sa Canada, sa mga company or sa workplace, hindi sila pumapayag. Yun yung culture nila dito. Which is, parang mafe-feel mo na pantay-pantay ba kayo? Parang walang mahirap, walang mayaman, walang seniority. Yun. Ang ganda, nakaka-amaze. Yun. Ang tagal ko nag-adjust kasi nga, di ba, sanay ako na tumawag ng ma'am and sir. Tapos minsan, I told you, can you stop calling me mom and sir or mom? Ganyan. Can you call me by my name? Ganun. Ganun sasabihin nila. So, ang tagal ko talaga nakapag-adjust dyan. Another thing na gusto ko dito is yung greetings with stranger. Isa pa na maganda. Kapag mag-walk ka, kunyari, kasi ang tagal ko rin nag-walk from work to home and home to work, 'di ba, may mga kasalubong ka ng mga Canadian, sila talaga yung unang babati sa iyo. Kaya nung naintindihan ko na yung behavior nila is parang yung simpleng ngiti lang, once na makasalubong mo sila, ginagawa ko na yon. Kasi dati pag salubong mo, tatanong ka niya, hello, good morning, how are you today, ganyan. So, nakakahiya na hindi ka na mag-response. Diba sa Pilipinas, minsan, pag hindi natin kilala, parang hindi natin babatiin, diba? So, yun yung kaibahan na nakakatuwa kahit siya, especially sa mga adult, tsaka, actually, pati mga teenager dito, ganun din, sanay din siya. Kapag pumunta ka sa park, or naglakad ka sa mga trail, ganyan talaga sila, na talagang bumabati sila sa iyo. Tapos, sa workplace din na-experience namin yung kapag uutusan ka. Yung uutusan ka pero may tanong. Parang utos na patanong. Sabihin niya sa iyo ay, Karen, would you like to throw the garbage now? Or later? Yun. So, hindi siya batas, parang hindi siya
Hindi ka uutusan ng basta ka na lang. Or, although marami sa ating mga Pilipino yung nagpi-please pa rin. Pero siya, may patanong na okay lang ba sa'yo na itapon mo yung basura? Or okay lang ba sa'yo na ganyan? So yun, ang ganda. Ang ganda ng ang sarap makatrabaho. Ang sarap din nila maging customer. Kasi alam mo yung nakasanayan mo sa Pilipinas na pagdating mo dito sa Canada is ganon. Ganon yung culture nila at saka yung the way na i-treat ka nila. And of course, yung hindi ko rin makalimutan yung kapag may mga occasion or pagbago ka sa sa trabaho, tapos kasi more on customer namin, especially sa Tim Hortons, mga customer namin dyan is talagang regular customer. Minsan sa isang araw, nakaka 5 times silang inom ng kape or 3 times na magbibisit sa tindahan sa loob ng isang araw. Kaya sabihin niya sa'yo, are you new here? Parang alam nila na bago ka, tapos i-welcome ka talaga nila. Welcome to Canada. Tapos, how are you today? How's your feeling here? Yun, mga ganon, parang concerned din sila. Tsaka talagang very, hospitable ba rin yun? Yun, parang ganon. Yung, nila, yung pinapakita nila sa atin. So, and, of course, mahilig din silang mag-sorry. Kahit hindi nila kasalanan, mahilig silang mag-sorry. Sorry, can I get the something like that. Sorry, sa mga customer, kunyari, nagkamali ka ng isinerve na order. Sila pa yung magsusorry sa'yo talaga. Sila pa yung magsusorry sa'yo. Hingi sila ng sorry, please, tsaka thank you. Hindi nila talaga nakakalimutan yon. Especially dun sa sa mga restaurant, yan, sa grocery. Yan. Which is nakakataba ng puso. Ayun. And, another thing na hindi din natin dito is yung sa weather. Yung haba ng daytime. Kapag spring season, summer, tsaka fall, ang haba ng daytime. So, minsan magugulat ka, alas 7 na pala or alas 9 na. Pero yung araw, ang taas pa ng araw sa labas. So, yun, may konti yung gabi. Pag winter naman, mahaba yung gabi, maikli yung araw. Alas 4 pa lang or alas 3 pa lang, madilim na sa labas. Tapos alas 6 na or alas 7 na ng umaga, madilim pa rin. So, yun yung difference nila. Unlike sa Philippines, alas 5, medyo nagkakaiba lang ng konti pagdating sa December. 'Di ba? Pag December na sa Pilipinas, yun medyo, alas 5 pa lang or alas 6, pag madilim pa rin, something like that. So, but dito sa Canada talaga may may mga season na pagkakaiba. And last is yung sa washroom. Ang tawag nila dito is washroom, hindi dito kilala yung CR or comfort room. Ayan, na-experience kayo sa airport na naghahanap kami ng CR pero hindi nila pala kilala yung CR, yung pala washroom. And another thing, yung in terms of washroom, napakalinis ng washroom nila dito. Tapos complete yung facilities. And then yung walang bayad kahit pumunta ka sa mall. Diba karamihan sa SM sa Pilipinas may bayad na. Tapos makaano ka ng mas malinis, mas maganda. Yun. Dito sa Canada, yung washroom nila talaga is napakalinis at saka free. Walang bayad. Naman sa bahay guys, na-observe namin na yung mga bedroom walang padlock. So, ganon yung pagkakagawa nila dito. So, depende na lang sa inyo guys. Pwede naman natin palitan ng may lock. Especially sa mga nagpaparent ng rooms. So, yun. And another thing is yung pag bumili ka ng mga item or products or nag-grocery ka, anything, lagi silang may translation from English to French. So, yun kasi yung language natin dito sa Canada. Kahit sa ang province, yun yung naka-translated siya. So, yun lang guys. That's all for today's. And I hope na marami kayong natutunan ulit na kadagdag sa inyong kaalaman about dito sa Buhay Canada. And sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe,
Baka naman. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you in the next vlog.